You ain't a cop. You're a working man. Nagsimula ang pelikula sa paggising ni Leah Von Cade sa loob ng kanyang lumang kotse. Papunta siya sa trabaho sa construction site ng mga Garcia. Pagdating niya, inalok siya ng pagkain ng isang katrabaho bago siya nagbigay ng mga utos para sa araw na iyon. Sa opisina naman, iniabot ni Jenny Garcia, anak ni Joe Garcia, ang ilang bilang document sa kanya. Pagkatapos nito, humingi si Jenny ng malaking halaga sa ama para matapos ang kanyang semester. Bagamat nag-alinlangan, pumayag si Joe at binigay ang pera. Habang tumatakbo ang araw, napansin ni Leah Von ang grupo ng mga mafia na pumasok at tinakat ang isang trabahador. Hindi nagpatumpik-tumpik si Leah Von, senita sila at pinatumba ang grupo, at pinaalis ang mga ito. Kasabay nito, nasaksihan ni Jenny ang insidente at tinanong si Leah Von kung may military background siya. Umiwas siya sa tanong at sinabing huwag ipagsabi ito. Pero mukhang curious si Jenny. Hiniling niya kay Leah Von na turuan siyang lumaban, sabay kwento na tinuruan siya noon ng lolo niya kung paano bumala ng daliri. Bago umalis, inabutan niya ng pagkain si Leah Von. Sa sumunod na eksena, bumisita si Leah Von sa anak niyang si Mary sa bahay ng lolo't lola nito. Natuwa si Mary nang makita siya. Tumakbo siya agad papunta sa kotse ng ama. Dito rin napag-alaman na nawala ang kustodiya ni Leah Von sa anak matapos magpakamatay ang asawa niya. Dahil sa tinitirahan niya lamang ay ang truck, hindi siya pinayagan ng korte na alagaan si Mary. Kaya limitado lamang ang oras nila, 2 oras lang kada linggo. Sa gabing iyon, kumain silang mag-ama sa labas. Ibinigay ni Leah Von ang isang alaala kay Mary, isang larawan nila ng kanyang yumaong ina. Habang tinitignan ang litrato, bumuhos ang emosyon ni Mary, malungkot dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Hirap pa rin siyang tanggapin ang nangyari. Sa mga sumunod na araw, dumalaw si Leah Von sa kanyang abogado tungkol sa kustodiya ni Mary. Ayon sa lawyer, mas lumalala ang kaso. Nagtanong din ito kung bakit galit sa kanya ang biyenan niya. Ipinaliwanag ni Leah Von na sinisisi siya nito sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit ang totoo, nagdurusa sa depresyon ang asawa niya habang siya ay naglilingkod sa militar. Kahit mahirap ang sitwasyon, determinado si Leah Von. Ibinigay niya ang natitirang ipon para ipagpatuloy ang legal na laban at nagrenta pa ng tirahan para sa kaligayahan ni Mary. Kinagabihan, nagpunta si Jenny at ang mga kaibigan niya sa isang clubhouse para mag-party. Habang nag-e-enjoy, napansin siya ng bartender at ini-report kay Viper, isang miyembro ng mafia. At di nga nagtagal, sumama ang pakiramdam ng isa sa mga kaibigan ni Jenny at pumunta sa banyo. Naiwan si Jenny mag-isa at doon ay bigla siyang tinangay ng mga kalalakihan. Kinabukasan, napansin ni Leah Von ang mga pulis mula sa opisina ni Joe. Lumapit si Joe at ang asawa niya na nagpapanik at sinabing nawawala si Jenny. Dito, nagmakaawa sila kay Leah Von para tulungan sila. Ngunit, tumanggi siya at sinabing iniwan na niya ang kanyang madilim na nakaraan. Kasabay nito, sinubukang mag-offer ng $50,000 si Joe kay Leah Von. Bagamat ayaw, kinuha ni Leah Von ang pera at pumunta sa bahay ng kaibigan niyang si Gunny. Kinwento niya kay Gunny ang pagkawala ni Jenny at sinabi kay Gunny na tatanggapin niya ang trabahong ito. Dito nalaman na minsan nang sinagip ni Leah Von si Gunny sa isang aksidente, ngunit naging kapalit nito ang paningin ni Gunny. Sa kabila ng nangyari, naiintindihan ni Gunny kung gaano kahalaga ang misyon na ito para sa pamilya ni Joe. Di nagtagal, kinausap ni Leah Von si Joe at nangakong ibabalik niya si Jenny. Kinagabihan, nagsimula ang investigasyon ni Leah Von sa bar kung saan huling nakita si Jenny. Sa isang eskinita, nakahanap siya ng piraso ng kwintas ni Jenny, patunay na doon siya tinangay. Sa tulong nito, hinanap ni Leah Von ang isang bartender mula sa bar at hinarap ito sa bahay nito. Sa una, idinidenay ng bartender ang alam niya, pero ramdam ni Leah Von na may itinatago ito. Pinilit ito ni Leah Von
tinorture hanggang sa magsimulang magbanggit ng pangalan ang bartender. Pero bago pa matapos ang usapan, dumating ang mga kasamahan ng bartender. Kaya, mabilis na eliminate ni Leia Vaughn ang lahat ng gangsters sa silid. Sa kanyang pagsisiyasat, napatunayang konektado sila sa mafia. At bago umalis, kinuha niya ang pera mula sa mga lalaki upang gamitin pang suhol para sa iba pang impormasyon. Kinabukasan, dumating ang grupo ng gang kasama si Wolo sa bahay. Natagpuan nila ang bakas ng madugong sagupaan mula kagabi. Alam nilang may humahunting sa kanila kaya't nagmadali silang linisin ang eksena at umalis. Pero lingid sa kanilang kaalaman, sinusundan sila ni Leia Vaughn. Sa kanilang pagdating sa safe house, maingat na sinipat ni Leia Vaughn ang paligid bago umaksyon. Sa kalmado ngunit mabisang estilo, pumasok siya sa gusali at tinugis si Wolo. Pagkatapos, itinali niya ito upang makakuha ng impormasyon. Nang magkamalay si Wolo, binalaan niya si Leia Vaughn na malaking pagkakamali ang ginagawa niya. Subalit hindi natinag si Leia Vaughn. Ibinata niya ang pera sa harap ni Wolo at galit na hiningan ito ng impormasyon tungkol kay Jenny. Nang tumanggi si Wolo, walang pag-aatubili siyang itinapon ni Leia Vaughn sa tubig habang nakatali sa silya na tumapos sa kanyang buhay. Sa kanyang pagsisiyasat, natuklasan niyang ang utak ng pagdukot ay si Dimi, na anak ni Wolo. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na sinimulan ang paghahanap. Sa safe house, dumating si Yuri, isang mataas na opisyal ng gang at natuklasan ang bangkay ni Wolo. Agad niyang inutusan ang mga tauhan niya na hanapin kung sino ang may kagagawan nito. Samantala, humingi si Leia Vaughn ng tulong mula sa isang kaibigang pulis upang malaman ang tungkol kay Dimi. Binalaan siya nito na si Dimi ay isang leader ng mafia at napakadelikado. Binanggit din ng pulis ang address ng isang bar na may koneksyon sa mafia group nila Dimi. Kinagabihan, pinuntahan ni Leia Vaughn ang bar. Agad siyang napansin ng isang security guard at napansin nitong may malaking pera si Leia Vaughn. Dito, dinala siya kay Dutch, ngunit nagsimulang maghinala ang mga tao sa bar, iniisip na baka undercover cop siya. At agad silang naging agresibo, ngunit walang makapigil kay Leia Vaughn at na-neutralize niya lahat ng umaatake sa kanya ng mabilisan. Nang tutuluyan na niya ang isa, biglang pumagitna si Dutch, at napansin ni Dutch na military-trained si Leia Vaughn at nag-alok ng negosasyon. Nagkunwari si Leia Vaughn na interesado sa item kaya pumayag si Dutch na mag-set ng deal. Kinabukasan, na-deliver ni Dutch ang item at inayos ang meeting ni Leia Vaughn at ng dealer ng mafia. Sa deal, sinubukan muna ni Dimi kung hindi kalaban si Leia Vaughn bago ito tuluyang magtiwala. Nang makuha ang item, hindi man lang ito pinag-anti-racing ni Leia Vaughn at agad na sinira. Sa bar, nakilala niya si Viper, isa sa mga lalaking dumukot kay Jenny. Dahil dito, sinimulan niyang subaybayan ang kilos ng gang. Ngunit, napansin siya ng isang security guard at palihim na tumawag ng backup. Napansin agad ito ni Leia Vaughn at sinubukang tumakas gamit ang motorsiklo. Pero matapos ang habulan, nahuli siya ng mga tauhan ni Yuri. Habang nasa van, nakahanap si Leia Vaughn ng tiyempo at nagawa niyang itumba ang kanyang mga bantay, nakuha ang sasakyan, at itinulak ito sa tubig para sirain ang ebidensya bago tumakas. Samantala, galit na galit si Yuri nang makita ang bangkay ng kanyang mga tauhan at naisip niyang may target sa kanila, kaya tinipon niya ang buong mafia para harapin si Dimi. Sa kabilang banda, napansin ni Dimi na may mali sa deal kaya nagtanong sa isa sa mga tauhan niya. Pero bago pa siya umaksyon, dumating si Yuri at isinisi kay Leia Vaughn ang pagkamatay ng kanyang ama, at sinabi niya ring si Dimi ang posibleng susunod na target. Kinabukasan, habang sinusundo ang kanyang anak mula sa eskwelahan, napansin ni Leia Vaughn na may kakaiba. Natuklasan niyang nasa panganib ang kanyang biyenan. Kaya, agad siyang pumunta sa bahay at natagpuan itong nasusunog. Walang pag-aalinlangan, pumasok siya sa bahay at iniligtas ang biyenan. Napagtanto niyang maaaring target din ang anak niya, kaya't dinala niya ito kay Gunny para sa kaligtasan. Dito,
Iniwan niya ang anak kay Gunny at kinumpleto ang kanyang armas para sa paparating na laban. Samantala, si Jenny ay itinakas papunta sa isang safe house sa ilalim ng bantay ni Viper at Artemis. Sinubukan niyang tumakas at tumungo sa direksyon ng kalsada. Dito nakakita siya ng pulis at humingi ng tulong. Ngunit, sa kasawiang palad, kasabwat pala ang pulis at dinala siya pabalik kina Viper at Artemis. Dito, nakatanggap si Viper ng tawag mula sa isang mayamang kliyente na may interes kay Jenny, at walang pag-aanlinlangan nilang tinanggap ang alok. Samantala, sa hideout ni Demi, hinarap siya ni Leah Von at nagdemand ng impormasyon. Dito, nakipag-deal si Demi kapalit ng buhay niya. Dito nga, isiniwalat ni Demi ang lokasyon ni Jenny at ang papel ni Viper bilang tagahanap ng impormasyon sa mga babaeng dinudukot nila. Sa address na natanggap, agad na in-eliminate ni Leah Von si Demi at sinimulan ang plano para sa susunod na target. Samantala, nalaman ni Dutch na si Leah Von ang sumisira sa kanilang operasyon kaya't binalaan niya ang buong gang na mag-ingat. Pagdating ni Leah Von sa safe house, ay walang sinayang na oras, itinumba niya lahat ng kalaban na hamarang sa kanya. At kasama na rin si Dutch. Habang nagkakagulo, tumayo si Jenny para lumaban at nagawang patayin si Artemis. Di nagtagal, natagpuan ni Leah Von si Jenny at pinalaya ito. Habang tumatakas, biglang inambush sila ng dalawang natitirang gang members at pinaulanan ng bala. Kaya, agad na hinagis ni Leah Von ang granada para ma-neutralize sila sa isang iglap. Sa wakas, ligtas na nakatakas sina Leah Von at Jenny. Sa muling pagkikita, napasalamatan ng pamilya ni Jenny si Leah Von sa pagligtas ng kanilang anak. Sa huling eksena, magkasamang nag-lunch sina Leah Von, Mary, at ang pamilya ni Gunny, at dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay sigurado akong magugustuhan mo ang sumusunod na video.